Hi guys, here we are at Pinas Diary. We have a news report that we'd like to read for you by Pinoy Social Hub. So, kilalang journalist ibinunyag ang leak intel report ng planong pagpapatalsik sa Pangulo. Planado lahat ng kilos nila. So, what's the news about? Narito yung laman ng intel report na ibinigay sa akin ng mga friends ko from intelligence community regarding the communist plans. Ito din po ang basis ng galit ni Pangulong Duterte sa mga leftists na siyang pinatukuyan niya noong nakaraang televised address niya. Kayo na po ang humusga kung tama o mali ang Pangulo sa sinabi niya. Intelligence brief on CTG's monitored activities in NCR. All anti-Duterte force were triggered by MAT to effect their enduring oust Duterte plot. Number 2, these are Sanlakas, BMP, Tindig Pilipinas, and Magdalo. 3, these groups are currently conducting oust Duterte resign movement. Number 4, the group intends to make PRRD subsidy of 5,000 to 8,000 insignificant. They are racing against time on provoking people to make unrest and violent actions before this aid landed to the intended recipient. It is noted that due to the bureaucratic processes, the money may land at the hands of the recipients 2 to 3 weeks from now, so they have the time. Number 5, yesterday was a test action on what would be the reaction of state forces, PRRD, and the general public. They've got a positive feedback for a go for their oust. PRRD effort for the incident landed in the headline, SOCMED, and it gained traction. Number 6, Kadamay will do another picket at Trinoma today at 10 to 11 p.m. Not sure when this will be. With the theme, Gutom ay nakakamatay higit sa COVID. They will call to free their arrested people, and this time hardcore Kadamay members will do the rally. Number 7, moreover, they will continue developing a campaign on defending the frontliners and resist the military approach to COVID-19. They are already strong at PGH and all regional officials. So, number 8, this gave them the audacity to launch the following hashtags to gain support from all sectors. The following were the hashtags: hashtag oust Duterte, hashtag Duterte resign now, inutil, hashtag tulong hindi kulong, hashtag bigas hindi bala, hashtag serbisyong hindi abuso. Number 9, they already agreed to conduct noise barrage starting 10 a.m. today. Not sure when today is. From the areas of Iloilo, Negros, Panay, Bacolod, Baguio against all DSWD establishments. So, number 10, the following are the CTG's 3 main LOEs. Massive online SOCMED campaign, break in momentum for actual street protests and street actions kahit kaunti lang sila at may ECQ. Kalampag ng bayan sa barangay due to lockdown, people are encouraged to bang their kaldero and other utensils. Ito ay matapos ang isang telecon sa pagitan ni Joma at Bayan President Carol Araulo at kanilang mga leader noong March 23, 2020. So, I think that's all the report is. Hope you got something of the news, and let's see with what people said about this news, diba? We'll read some of their comments. So, Tatay Digong, iwanan ng Manila, umuwi sa Mindanao para infected ang mga matitigas ang ulo. Mga gago, tinatry na ng Pangulo na para hindi na kumalat yung virus na yan, pamumulitikap lang alam nila. Tama, sabi ni Richard. Wala nang pag-asa tong Pilipinas sa MGS taong yan. Kahit anong dedicated ng Pangulo sa panunungkulan. Hindi kayo magtatagumpay sa maitim na balak nyo dahil ang Panginoong Diyos ang naglagay sa kanya sa posisyong ito at lagi niyang ginagabayan at patnubayan sa lahat ng oras. Dapat tumulong na lang kayo sa adikain ng gobyerno para sa pag-unlad ng ating bansa. O nga, martial law na lang, akala nila mauuto pa kaming mga tao. Utot nyo. Si Shing, gusto nyong agawin ng Duterte government dahil alam nyo na malaki ang pondo ng gobyerno ngayon. Ikaw, trapo, ang magpadala ng kaldero at wok at isuklob mo sa ulo mo ang kaldero at ang wok sa mukha mo at magpasagasa ka sa garbage truck na minamaniho ni Trililing. Followed by the other idiot senators and bayarang
rallyista ninyo. Si Renato Babalo, magdala ng panungkit ni kamatayan at isabit mo ang ulo ni Baboy Drilon. Si King Kong Matsing, padalhin nyo ng isang bulig ng saging. Ayan, nagparade kayong mga hinayupa kayo hanggang gusto nyo mga piste. Go, go, Tatay Digong. God will protect you always. Apil na to sa pag-ampo na magkaamgo na sila. Ang mga dautan, dili tugutan sa Ginoo mo daog. Hindi na mabibenta yan, lumang tugtugin na yan kay President Ferdinand Marcos pa. Hay, buti di tayo tulad sa Italy at Spain dahil ang bilis nagpa-lockdown ng president. Buksan nyo naman ang kukote nyo pero puro kayo talak. Bakit sa presidente nyo isisisi? Dito ba nag-umpisa ang virus? Kahit anong mangyari kay Tatay Digong kami, solid Mindanao. Sige, girahin na yung mga dilawan at oligarko para tahimik na. Lumang style na ng mga dilawan ang ganyan, marunong na ang mga tao ngayon. Si Marisa, hindi kayo magtatanggubay, mag-shoot to kill kayo pag manggugulo kayo. Kaya buti pa stay where you are now kung gusto nyo pang mabuhay. Mag-martial law na lang kasi dapat We'll protect him. Go bat. Ano na lang kaya tayo kung hindi pa si Pangulong Duterte ang nakaupo? Mapaglaban pa kaya tayo mga mahihirap? Kaya mamamatay na kayo bago pa mapatalsik ang Pangulo namin. Go bat. Isang Batanggen niya. Mga yellow tards ang may dala ng virus, hindi ang president. Kaya dapat mga dilawan ang patalsikin. Please, tigil na sa mga away sa panahon na ito. Si COVID-19 ang kalaban natin. Kami dito sa Mindanao, always laging handa. Gusto ko nga namin humiwalay. Kising na mga taong bayan sa kawalangyaan ng fucking LP oligarch at CBCP. Asa na si running priest Bading Reyes na wala sa sirkulasyon matapos leak down. Nalabas naman ang mga demonyo sa pamumuna kay PRRD. Mga bisit na kontrabida sa gobyerno, sana kayo ang tamaan ng COVID para mabura na kayo sa mundo. Puro kayo batiko sa Pangulo. Kung tumulong na lang kayo sa sitwasyon natin, matutuwa pa ang mga tao. Black tooth you and go to hell, Banban. Our president is more wise than them, kaya checkmate agad sila. Magsisimula pa lang sila sa sindihan ng kandila, pinatay agad ni Tikong. Shoot them dead. Kagad. Sila kaya mga left, di naman makakaporma. Ngayon lang namin naramdaman may president ang Pilipinas. Ha? Grabe naman, kahit may COVID na andyan pa rin isip niyong pagpapatalsik. Ilan lang kayo, kahit pa rally. Kayo ng rally, walang sasali sa inyo. Yawa ka, satanas ka, hilom diha. Lumabas na kayo sa lungga nyo, magsama-sama kayo sa kalsada now na. Lahat talaga gagawin nila kahit na isakripisyo nila mga tao para lang sa ambisyon nila. Lahat ng pagkakataon na pangyayari sinasamantala nila para sirain si PRRD. Martial law, ikulong lahat ng leftist, ang lumaban patay. Lahat ng corrupt na municipalities ikulong. Ang mayor at barangay, mainstream media against the government na naninira para sa international ikulong din. Lahat ng government agencies na malfunction or government officials from VP down to barangay tanod, kaswano ikulong. This is how cruel our nation is. Kailangan na natin ipatupad ang kamay na bakal. Sobra na. Hindi nila kayang papagsakin ang inuluklok ng taong bayan. Wala na silang mauutok. Yan ang gagawin nila, kasabwat yan mga artista, mag-iingay ang mga artista para yan mga fans nila ang magrarally. Mga siraulo ng mga fans, mas gusto nila ipahamak ang fans nila. Susunugin na yan sa impyerno. Yan ang mga gagawin talaga nila, halata naman ang mga plano mga dilawan at oligarch. Lalo ng ABS-CBN dahil tuloy ang shutdown sa kanila. Hindi ninyo kaya ang mga tao gising sa katotohanan, ang mga dilawan at oligarch, hindi kaya tanggapin ang totoo. Pitayo na lang great kaayo sa payas ng magiliw. Mga abnormal, hilas ba ninyo, mapahawa, mura sa mga perfect mga animala mo. Kung dili pa si Duterte president karon, wala na hurot ng tao sa Pilipinas, mga bagagnaw. Paano pagpapatalsik sa Pangulo ang kanilang gagawin? Bawal magkumpul-kumpul mga tao dahil sa COVID-19. Magsilabas kayo at magrally ng kapitan kayo ng COVID tapos tandaan sila at huwag gamutin, hayaang silang mamatay. Good Lord will always protect and guide PRRD. We support Duterte. Sana lahat na mag-rally magka-COVID-19 sila. Damputin ng mga kampo ni Lugaw at Abno para matapos ng problema ng bansa. Hayaan na silang lumabas lahat ng galit ng gobyerno tapos ayun mamatay na may COVID, ilagay sa gitna para hakutin nila ang virus.
para mapeste na silang lahat ng Pangulo. Mga gagong kultong dilaw, civil war na lang kaya. Provoke the government pawn ang mga kadamay at aktivista, pasok ang alikar. Kaso, andito ng BTS, pasensya na lang. God bless, Mr. President. Daming gumagawa ng kwento, hindi naman tumutulong. So guys, that's it. I think there are so many positive feedbacks for the president, in support of the president. So next time, I will continue in my part 2 of reading comments regarding reactions of netizens with the report and uses in social media. Thank you guys. See you. Please subscribe my channel, Pinas Diary.